Sa narinig na dahilan ay bumaba na rin si Gaston ng kama at hinagilap ang kanyang mga damit na hinubad. Mabilis niyang isinuot yon. Nagtaka na doon si Nati. Ipinilig niya ang ulo ng maisip na bakit nagmamadali itong magbihis ng damit. Itinuna lang niya ang pansin sa pamumulot ng mga damit na hinubad nito na kanyang planong labhan. Sana kanina na 2 beses na naudlot. Dadalhin niya na muna yon sa ibaba. Siya na ang kusang magsasalang sa washing at babantayan na rin. Paniguradong tulog na ang mga maid at hindi na makatao kung gigisingin pa niya para utusan. Siya na lang ang gagawa noon. Saan ka pupunta, Gaston? Lingon na niya sa lalaki na makita sa gilid ng mga mata. Ang pagsunod nitong ginagawa ng patungo na siya sa pintuan. Nagugutom ka ba? Nauuhaw? Kukunan na lang kita ng tubig. Dito ka na lang. Dito mo na lang ako hintayin. O baka naman gusto mo ng kape? Titimplahan kita. Umiling si Gaston na hindi inaalis ang tingin kay Nati. Namumula na naman ang buong mukha ng babae na hindi nakaligtas sa mukha ng gobernador. Sinalubong ni Nati ang kanyang mga paninitig. Hinihintay ang magiging sagot sa kanyang mga katanungan. Hindi naman na talaga nito kailangan pang lumabas. Hindi, gusto ko lang matulog sa tabi niyo ni Brixton ngayong gabi. Pwede ba? Hindi ako mangungulit. Sa sinabi niya ay namilog pang mga mata ni Nati na halatang hindi inaasahan na hihilingin niya ang bagay na yon. Ito, matutulog sa silid niya? Sa tabi nila ni Brixton? Oo na, alam niyang nakakatatlo na sila at malabo ngang gumawa pa sila ng milagro sa tabi ng kanilang anak dahil pagod na rin naman sila. Pero ano na lang ang iisipin ng mga magulang niya kapag nakita nila itong sa silid niya natulog. Hindi niya sinasabing marumi ang isipan ng kanyang mga magulang. Pero syempre, ibang pagkakilala nila sa kanya. Kahit na wala silang kababalaghang ginawa sa silid niya, paniguradong iba ang kanilang iisipin. Oo, at may nangyari naman talaga sa kanila. Hindi sa nagmamalinis siya pero kapag nalaman niyo nila ay sigurado siyang pipilitin na sila nitong magpakasal na ayaw niyang mangyari. Hindi sa hindi siya sigurado, pero hanggat maari ayaw na niya na munang pag-usapan ng kasal. Gusto niya pang subukan ng lalaki kung talaga bang seryoso to. Ayaw din niyang ikulong ito sa piling niya nang napipilitan lang din ito. Pwede ba, Nati? Hindi pa ako matutulog. Bababa pa ako't maglalaban itong damit mo. Saglit lang naman ito. Hihintayin kong matapos para may pamalit ka rin bukas. Pakita niya sa kanyang damit na hawak nito. Hindi niya tahasang sinabi na ayaw niya kung kaya naman, medyo nakahinga ng maluwag si Gaston. Sumiloy pang kakaibang ngiti sa mukha ng gobernador. Noon niya ulit naisip na iba ng suot niya. Sa dami ng mga nangyari, hindi na yun sumagi pa sa kanyang isipan na iba na ang suot niyang damit dito. Ikaw ang nagbihis sa akin kanina, no? Nakangisi na nitong tanong na para bang big deal yon dito. Issue pa ba yun sa'yo ngayon? Ngayong higit pa sa nakita kong katawan mo? Natikman ko pa nga. Mahinang tumawa si Gaston sa reaksyon na yun ni Nati. Napakabulgar ng mga salita nito. Siyempre hindi na. Higit pa dyan ang nagawa natin eh. Pero bakit hindi mo kayang sagutin? Nahihiya ka? Panunukso pa nito na para bang okay na ulit silang dalawa. Yung tipong balik na sa dati ang relasyon nila. Pamarcha na siyang tinalikuran ni Nati na namuon na talaga ang hiya sa muka. Hindi naman siya mahiyain, lalo na pagdating sa bagay na ginawa niya. Ngayon lang talaga yon na parang siyang atat na atat. Nakita kasi niyang kakaibang ngiti na naglalaro sa labi nito. Nangaasar yon kahit hindi tahasang sabihin nito. Nati, bumuntot sa kanya si Gaston palabas ng silid hanggang sa pagbaba niya ng hagdan. Hindi siya nilingon ng babae. Nakadim na ang ilaw sa buong mansyon, naaninag pa naman ang daan kahit na hindi buksan ang main switch. Dumiretso si Nati sa laundry area kung saan ay bumuntot pa rin si Gaston. Walang imit niyang isinalang ang mga damit nito sa washing na alam na rin niyang gamitin. Kung dati ignorante siya sa mga ganong bagay, ngayon ay hindi na. Napaigtad pa si Nati na may sumungaw na maid at makita sila. Miss Nati, may kailangan po ba kayong ipagawa? Salit-salita na naging tingin nito sa kanilang dalawa ni Gaston na parang nakakita ng multo. Sa tingin pa lang, alam na agad ni Nati na medyo marumi ang tumatakbo sa isipan nito, lalo na't basa parehong kanilang buhok. Bare-faced din siya at hindi pa nagagawang magsuklay ng kanyang buhok. Maglalaba lang naman ako ng ilang piraso.
Seryoso niyang sabit na para bang nahuli siya nitong may ginagawang masama doon, kasama ni Gaston na nasa likod niya. Ngumiti lang ang maid at bahagyang tumango na para bang naintindihan nito ang kanyang pinaparating. Matutulog ka na? Bakit gising ka pa? Hindi pa po. Ako na pong bahala dito, Miss Natty. Saan po ba ito dadalhin pagkatapos? Nais nang sabihin ni Natty na siya nang bahala pero kung gagawin niya yun, mapupuyat ang gobernador dahil pihadong hihintayin siya nito at hindi iiwan doon kahit na anong itaboy niya. Nalaman pa naman niya na may maaga tong meeting na kailangang puntahan kinabukasan. Hindi to pwedeng malate doon. Okay, sa guest room na katabi na silid ko. Doon mo dalhin oras na okay na siya. Pagkasabi ni Nati noon ay muli siyang lumabas ng laundry area. Sinundan na naman siya ni Gaston na nanatiling wala pa ring imik na parang hinihintay siyang mauna. Napapareno na sa paghakbang si Nati nang mapadaan sila sa may kitchen na kagad namang ginaya ng gobernador. Baka kasi gutom ito at nahihiya lang sa kanya o kung hindi naman ay nauuhaw. Hindi lang ito nagsasabi dahil baka nahihiya ito. Hindi ka ba talaga gutom? Baka nahihiya ka lang. Harap na niya kay Gaston na napaangat ang tingin. Wala sa loob ng gobernador ang mga bagay na yon. Ang nasa isip niya ay paano niya kukumbinsihin ng babae na payagan siyang matulog sa tabi ni Brixton dahil mukhang mahihirapan siyang gawin iyon. Hindi naman niya pwedeng pilitin at baka magtanim na naman ng galit o sama ng loob ito sa kanya. Mahirap na. Hindi nga sabi ako. Muli siyang tinalikuran ni Nati na nagtungo na ng kusina. Sumunod pa rin si Gaston. Kumuha siya ng malamig na tubig at uminom. Nakita niyang pinagmamasdan siya ng mabuti ng lalaki. Pagkatapos niyang maubos yun ay muli siyang nilagyan ng tubig at ininom. Nang maubos ay nilagyan niya ulit ng tubig. Walang imik na inabot na yun ng gobernador na wala namang kemen itong tinanggap. Nati, hindi nga ako nauuhaw. Uminom ka. Sa dami ng pawis na lumabas sa'yo at katas kanina, baka ma-dehydrate ka na. Simpleng biro ni Nati na ikinalunok na agad ng laway ni Gaston. Bilisan mo na at aakyat na tayo sa itaas. Antok na ako. Sakit na rin ang balakang ko. Gusto ko nang mahiga at matulog. Sinunod ni Gaston ang nais ni Nati. Inubos niya ang laman ng tubig. Humingi pa siya ng 2 puno ng tubig at inubos niya yon. Takot na ma-dehydrate. Magkasunod silang tahimik na umakyat ng hagdan. Saan ka pupunta? Akala ko ba'y gusto mong makatabing matulog si Brixton? Hindi na ba? Saglit na napaisip si Gaston sa tanong ni Nati. Sinasabi na nga ba niya, hindi siya kayang tiisin ni Nati. Magaan na siyang ngumiti at kapag dakay sunod-sunod na tumango. Mababanaag sa mga mata ng gobernador ang excitement sa gagawin niyang first time na pagtulog sa tabi ng kanyang magina. Gumalaw ang Adam's apple niya nang lumunok siya ng laway habang ang mga matay hindi niya pa rin magawang maalis sa mukha ni Nati nakaharap. Kukunin ko lang ang cellphone ko sa kwarto. Saan niya itinuro pang pintuan na katabi lang ng silid sa harap. Tumango lang si Nati at binigyan ng maliit na ngiti si Gaston. Pasok ka na lang sa loob ng kwarto matapos na makuha mong cellphone. Tumalikod na si Nati nang muling tumango si Gaston. Binuksang ng dahon ng pintuan ng kanyang silid kung saan mahimbing pa rin na natutulog ang kanilang anak na si Brixton. Napahawak na siya sa kanyang dibdib matapos na maisara ang pinto. Naguhuramentado na naman ang kanyang puso sa bilisang tibok nito na animoy nakikipagkarera. Samantala, ganun na lang ang talo ni Gaston na parang teenager na pinansin ng kanyang crush. Pagkapasok niya pa lang sa loob ng silid, hinanap niya kaagad ang cellphone at kinuha na yon. Huminga siya ng malalim bago lumabas muli na silid at magtungo na sa silid ng kanyang dating nobya. Bilang ang mga hakbang, kumatok na muna si Gaston sa pinto bago niya yun binuksan. Nabaling ng paningin ni Nati doon na abala sa paglalagay ng bagong punda sa extra pillow ng kanyang kinuha upang ipagamit kay Gaston. Nagawa na rin niyang mailagay si Brixton sa pinakagitna ng kama upang sa magkabila silang gilid na 2 ng bata matutulog ng gobernador. Tuloy, tipi niyang saad na hindi lumilingon dahil abala pa rin sa kanyang ginagawa. Sinunod naman siya ni Gaston habang gumagalang mga mata. Nakadim na ang ilaw ng silid upang hindi noon magising si Brixton na may munting mga hilik. Sa mga sandaling yun pa lang ay na-imagine na ni Nati kung anong magiging reaksyon ng anak kapag nabungaran nito ang mukha ng kanyang ama pagdilat ng mga mata kinabukasan. Dito ka,
Turo ni Nati sa gilid ng kama kung saan ipinatong ng bagong palit na unan at ang bagong kumot. Masunuring humakbang naman palapit si Gaston. Sinundan ng tingin si Nati na umikot na para mahiga sa kabilang banda. Hindi na siya nagreklamo na bakit doon ito matutulog. Ang anak niya ang idinahilan niya para makapasok dito at kung magbabago ang request niya. Malamang naaalma na sa kanya si Nati at magtatalo na ulit sila. Good night, Nati. Night. Pinanood ni Gaston na mahiga si Nati sa kabilang banda at ayusin ang kumot sa kanyang katawan. Nahiga na rin siya, noon niya lang naramdaman ng matinding pagod. Napangiti siya ng pagtingin niya sa kisame ay naaninag niya doon ang hindi mabilang na mga luminous na star. Nagliliwanag sa dilim ng silid kahit pa merong dim light. Good night, Brixton. Muli pang sambit ni Gaston, wala naman siyang inasang sagot sa anak na tulog na. Dala ng pagod, hindi na namalayan ng dalawa na nakatulog na sila. Nagising si Gaston 5:30 sa iyak ni Brixton. Nakaupo na ito at matamang nakatingin sa kanya. Halatang naalimpungatan lang sa pagtulog niya. Hi, Brixton. Umiyak pang lalo doon ang bata nang marinig ang boses ni Gaston. Halatang natatandaan pa nitong mga nangyari. Lumakas ang atungal ni Brixton nang bumangon si Gaston upang gisingin si Nati na mahimbing ang tulog. Nati, marahang tapik niya sa mukha nito upang pukawin. Nagwala pang lalo si Brixton na gumulong na sa paanan nila nang makitang ginawa ni Gaston sa kanyang ina. Doon palang nagising si Nati na noong unay hindi alam ang nangyayari sa paligid niya. Mabilis siyang bumangon at kinargang anak upang patigilin sa kanyang umagang-umaga na pag-iyak. What is wrong, Brixton? Si Daddy yan bakit ka natatakot? Tanong ni Nati sa anak nang makitang umiiyak ito habang nakatingin kay Gaston na umahon na rin ng kama. Shh! Tahan na, wala namang masamang ginagawa ang Daddy. Kaya hindi mo kailangang umiyak ng ganyan. Palis niya ng palad sa mga luha nito habang sumasayaw na, upang aluin nito na mukhang masama ang gising. Magagalit na ako kapag hindi ka pa tumigil. Isa! Parang malakas na buhos ng ulan na tumigil sa pag-iyak si Brixton, na isinubo ng hintuturo sa kanyang bibig. Nanatili pa rin ang kanyang mga mata kay Gaston na hindi na malaman ang gagawin kung mahihiga pa ba siya para matulog o babangon na. At pupunta na sa kabilang silid upang ihanda ng kanyang sarili. May maaga siyang meeting na kailangang puntahan. Sa huli, sinunod niya ang pangalawang choices. Nagpaalam siya kay Nati na maghahanda na dahil may maaga siyang meeting na pupuntahan. Hindi naman yon tinutulan ni Nati na binuhay ng ilaw ng silid. Gusto niyang saluhan ng gobernador na kumain ng almusal bago man lang umalis ng mansyon. Bababa na rin ako para makapaghanda ng almusal. Kumain ka na muna bago ka umalis. Tumango na si Gaston na lumabas na ng silid. Hindi na niya tinangkapang lumapit sa mag-ina dahil baka umiyak na naman si Brixton. Habang naliligo ay napaisip siya na kinakailangan niyang maglaan ng maraming oras sa mag-ina nang sa ganun ay muli niyang makuha ang tiwala ni Brixton na biglang nawala dahil sa nangyari rin kagabi. Time management ang kailangan mo, Gaston. Sambit niya pa habang tinutuyo na ng towel ang basang buhok. Nasa hapag na sinati nang bumaba si Gaston. Wala pa doon ang kanyang mga magulang na lingid sa kanilang kaalaman ay late nang nakatulog. Dahil sa pangungumbinsi kay Nixa na iginigiit pa rin ang kanyang gusto sa matatanda. Kumakain na si Brixton ng kanyang almusal at nakaupo na rin doon si Nati. Ngumiti si Gaston na hindi na mapigilan ng sariling maantig sa paghihintay sa kanya ng mag-ina. Ganong tanawin ang gusto niya madatnan sa mansyon nila sa Baguio. Kada umaga bago siya magtutungo ng trabaho. Pero parang hirap pa noong abutin. Siya ngayon ay magtsatsaga na lang muna siya sa ganito. Hintayin ang ipinagkaloob na panahon ng lumikha. Salamat. Tanging nausal niya nang maupo at ginampot ng mabangong kapeng barako. Tahimik silang kumain ng almusal sa pag-asikaso ng mga maid. Madalas ang palitan nilang dalawa ng tingin ni Nati. Ngunit ni isang salita'y walang lumalabas sa kanilang bibig. Tila ba nagkakahiyaan na sila ngayon na mag-usap. Ihahatid na kita sa labas, pagmamagandang loob ni Nati nang makitang tapos ng kumain si Gaston at takmang tatayo na. Nauna na siyang tumayo matapos na uminom ng tubig. Tumango lang ang gobernador. Mabilis na nilapitan ng hindi nakaramdam na si Brixton at hinalikan sa pisngi. Nasa labas ng kanyang mga tauhan na mas maagang nagising upang kumain at maghanda. Magkikita tayo ulit, Brixton, soon.
Ani ang binitawan ng mukha ng bata bago pa man tumuling umiyak nang dahil sa ginawa niyang paglapit at walang paalam na paghalik. Tatawagan ng daddy ang mommy. Mabagal na magkasunod at walang lingon-likod na lumabas ang dalawa ng kusina. Hindi na pinigilan pa ng gobernador si Nati sa nais nitong gawin. Gusto niya rin na makausap ang babae bago man lang siya umalis. Nahiya lang siyang banggitin iyon at buksan kanina habang kumakain dahil may ibang mga taong makakarinig sa kanila. Nauna si Nati kung kaya naman tanaw na tanaw ni Gaston ang maliit na likod nito. Hindi niya inaalis ang tingin niya sa babae. Lumihis nang yung saglit dito at tumama sa mukha ng babae. Nang makalabas na sila ng pintuan at lumingon sa kanya si Nati upang harapin na siya. Maliit nang umiti ang babae. Gusto lang talaga niyang ihatid sa labas si Gaston. Maraming salamat sa pag-asikaso, Nati. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Putol ni Nati sa mga sasabihin pa sana dito ng gobernador. Muling hinarap ni Nati ang mga sasakyan na naghihintay kay Gaston na nakaparada sa parking lot ng kanilang mansyon. Napag-alaman niya na ang ilan sa mga tauhan niya ay maagang gumising at umalis upang magtungo sa hotel na kanilang tinutuluyan. Hindi gaanong malinaw kay Nati ang detalyeng iyon na narinig niyang usap-usapan ng mga maid. Hindi raw kasi nila hinintay na gumising ang among si Gaston. Sa kanya nalaman ng dahilan nang matanaw niya na mula sa nakababang bintana ng sasakyan. Naghihintay ang bulto ng isang babae na kilala niya, si Margie. Parenteng nakaupo ito sa loob noon at halatang hinihintay ang gobernador. Isa sa mga subordinate ni Gaston. Siyempre kilala to ni Nati dahil naging kasintahan niyang lalaki noon. Nagawa pang tumango ng babae sa kanya kahit na ipinakita ng mukha ni Nati ang pagkadisgusto niya sa babae. Mukhang hindi nito nabanaag ang emosyong nasa mukha niya. May kasama ka pala. Puno ng pait na maliit na boses na tura ni Nati na hindi nililingon si Gaston na nakatayo lang naman sa kanyang tabi. Kung hindi ka natulog dito sa mansyon, ibig sabihin sa isang silid lang na hotel kayo matutulog na dalawa nang nagdaang gabi. Pahabol niya pa dito. Masama na agad ang tingin na ipinupukol ni Nati nang lumingon ng gobernador na bahagyang napaawang ang bibig. Tahasang puno ng akusasyon ng mga mata ni Nati. Gusto nang matawa ni Gaston na biglang nagbagong iletsa ng mukha. Nagkakamali ka ng iniisip, Nati. Ngayong umaga lang naman siya bumaba para sa official business at hindi ko siya kasamang pumunta ng Manila. Todo explain si Gaston bago pa man kung ano-ano nang isipin ni Nati na may kuro-kuro na agad. Pagkakita pa lang niya doon kay Margie. Wala namang namamagitan sa aming dalawa. Wala, mali ka. Nasasaktan man na nakibit na lang ng balikat niya si Nati. Ayaw na niyang palawigin pang usapan nila. Hindi niya kailangang ipahalata yun sa lalaki dahil pihadong lalaki na naman ang ulo nito. Basang-basa na nitong nararamdaman niya base sa kanyang reaksyon. Kung bibigyan niya pa yun ng kahulugan, malalamang na isipin ni Gaston na apektado nga siya. Maganda rin naman si Margie. Isa pa hindi nalala yung edad nito kay Gaston kaya hindi maalis ni Nati na makaramdam ng galit sa kanya. Malamang ay mas magkakaintindihan sila ng gobernador kumpara sa kanilang 10 taon ng namamagitang agwat ng edad. Nagsiselo siya dito. Napangiti na si Gaston habang sinusud ng tingin ang reaksyon ng mukha ni Nati. Alam niyang ganong reaksyon kahit na matagal nang lumipas. Baby, walang anuman ang namamagitan sa amin ni Margie. Alam mo naman yan dati pa na sumasama. Hindi mo naman kailangan mag-explain sa akin, Governor Barcelo. Malamig ang boses na puto ni Nati na pinagtaasan pa siya ng kilay. Wala naman tayong relasyon, kaya bakit ka magpapaliwanag? Hindi mo kailangan mag-alibay. Hindi mo kailangan kabahan at ipaliwanag sa akin ang lahat. Anong karapatan ko para mag-demand ng explanation mo? Wala naman, hindi ba? Kung may nangyayari man sa inyo, anong pakialam ko? Ibubuka pa lang sanang muli ni Gaston ang kanyang bibig nang talikuran na siya ni Nati. Akmang hahabulin na sana niya ito upang ipatuloy na magpaliwanag nang bigla itong tumigil sa paghakbang at masama ng tingin na nilingon siya. Nagliliyab na sa galit ang kanyang mga mata na kahit yata ilang paliwanag ang gawin ni Gaston ay hindi siya magagawang pakalmahin ng salita lang. Wag na wag mo kong susundan sa loob. Umalis ka na't baka mabali ng leeg ng babaeng yun kakahintay sa'yo. Puntahan mo na siya. Maring tinikom ni Gaston ng kanyang bibig na pinanood lang ang muling paghakbang ni Nati. Papasok sa loob ng kanilang mansyon. Napahagod ng gobernador sa kanyang ulo upang kalamayin ang kanyang sarili. Nilingon niya ng sasakyan na naghihintay sa kanya. Lumabas na doon si Margie. Matapang at mabagal na humakbang papalapit. May problema ba kayong dalawa ni Miss Bentacourt? Mukhang nagalit pa ata siya. Nagselos ba siya sa akin? Gusto mo bang kausapin ko siya? Mabilis na iniling ni Gaston ang kanyang ulo.
kung ipapakausap niyang babae kay Nati, tsak na mas lalong uusok ang bunbunan nito. Sa mga tingin pa lang nito kanina, parang magwawala na siya. Maganda nga naman si Margie, naiintindihan niya, ngunit isa lang ang nasisigurado niya na wala talaga. Wala kaming problema, may hindi lang kami pagkakaunawa ang dalawa. Halika na, umalis na tayo. Nagpatiuna na si Gaston na pumunta ng sasakyan. Hindi kailangan ng pag-usapan nilang kung anumang namamagitan sa kanila ni Nati. Dapat sa kanila lang yun, medyo napahilot na siya sa kanyang sentido. Hindi niya inaasahan na pupunta pa doon si Margie. Ang buong akala niya sa meeting na sila magkikita. Kung marahil ay wala ito kanina, malamang mas magiging matino ang usapan nilang dalawa ni Nati. Napalingon ng sekretarya ni Gaston na nasa passenger seat. Puno ng paghingi ng paumanhin ng mga mata nito nang tumama ng tingin niya. Nakita ng kanyang sekretarya ang buong pangyayari. Bakit dito pa kayo pumunta? Malabo bang utos kung ako nang bahala kay Governor Barcelo ha? Bulyaw ng sekretary niya sa driver na napapahiya na. Sinunod ko lang ang hiling ni Direktor Tabora na natiling tahimik si Gaston. Hindi na nilingon si Margie na nasa kanyang tabi. Sumenyas na lang siya sa driver na umalis na sila. Agad naman yung sinunod ng driver na mas nabalot ng hiya ang katawan. Buong biyahe naging tahimik lang sila. Binabalikan ni Gaston ang pagninig nila ni Nati kaya marahan siyang napapikit ng mata. Dahil sa kakaibang init na bumubuhay sa kalamnan niya. Panaka-naka naman ang tingin ni Margie sa kanya. Pinag-aaralan ng emosyon sa buo niyang mukha. Tsk! Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yon na umapak sa bakuran ng aming mansyon. May pagsundo pa talaga siyang nalalaman. After ng meeting nila, anong gagawin nila? Magtititigan? Malamang magkalapit ang kwarto nila sa hotel. Himudok ni Nati na panay ang irap ng mga mata sa kawalan. Pinapaubos na niya kay Brixton ang tirang pagkain pero ang utak niya ay lumilipad kung saan.